Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ng Biyernes, araw ng debosyon sa Poong Jesus Nazareno, tayo po ay inaanyayahan na pagnilayan kung paano ba natin ine-exercise o isinasabuhay yung mga kapangyarihan, posisyon o otoridad na mayroon tayo. Kaya mo ba talaga ang inihiling mo ngayon sa Poong Jesus Nazareno? Kasi yung hinihiling natin ay magbibigay sa atin ng posisyon, magbibigay sa atin ng katungkulan. Kaya mo bang i-handle yan? Tingnan po natin. Sa unang pagbasa, si David ay pinili ng Panginoon para maging hari ng Israel. Hindi pa siya talagang nakaupo, pero itinalaga na at pinili ng Panginoon mula sa pagiging pastol ng mga tupa. Siya po ay magiging kahalili o papalit kay Saul, kay Haring Saul. At kung kaya, sa kwento natin sa unang pagbasa sa bahaging ito ng aklat ni Samuel, ninais ni Saul na patayin si David. Tinutugis na nila si David, maging yung mga kasamahan ni David, para nga maalis yung aagaw para kay Saul, aagaw sa trono niya ng pagiging hari. Balikan ko ulit, si David mula sa pagiging pastol, mga tupa lang ang kanyang pinoprotektahan, mga tupa ang kanyang inaalagaan. Kung tutuusin, bata pa, murang isip pa, pero pinili ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, ipinahayag itong mga pangalan na pinili ni Jesus na maging kasama niya, na tinawag na apostol. Sabihin nyo nga po, apostol. So malinaw po dito na sila ay pinili para maging kasama, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo o masasamang espiritu. Sa pamantayan ng tao, itong mga alagad na ito ay mga mabababang uri sa lipunan. Kaya nga sabi dito, meron dito mapupusok ng mga anak ng ibig sabihin mapusok
meron dito rebelde, mga makabayan, meron dito ay magkakanulo sa kanya. Pero pinili. So kung tayo ang pipili, malamang hindi ito. Babagsak ito sa criteria o qualifications natin. Pero pinili sila ng Poong Jesus Nazareno para maging mga haligi ng simbahang kanyang sinisimulan o itinatag. Naintindihan pa po ba? Okay pa tayo? Malinaw naman yung pagsasalita ko. Okay. So pinili ng Panginoon itong mga ito para maging leader sa susunod na henerasyon. Ngayon, binabalikan na lang natin, sila ay mga naging leader. So, para sa mga naghahangad, kasi minsan po, pinag-aawayan natin yung pagiging leader o anuman ang posisyon. Hindi lang sa gobyerno, maging sa loob ng simbahan, sa mga ministries, organizations, minsan ito ang pinag-aawayan at pinagkakaguluhan. Kaya nga ang tanong, kaya mo ba talaga? Balikan natin si David. Naging karapat-dapat si David maging hari dahil hindi siya nagpadalos-dalos. Nakontrol niya ang kanyang emosyon. So maganda pala yun, no? Ang isang leader ay marunong ng disiplina sa kanyang sarili. Yung hindi pa bugso-bugso, yung kanyang damdamin, may control siya. Kasi kung tutuusin, sabi po dito, pwede niya na sanang pinatay si Saul. May pagkakataon na siya. Etong haring ito ay nais siyang patayin. Wala naman siyang ginagawang masama. Pero tinutugis. Nung magkaroon ng pagkakataon, sinabi niya na hindi ko dapat gawin yan sa aking hari. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya yung galit, no? Kaya nga ang isang leader, hindi pwedeng paiiralin mo ang init ng ulo, hindi mo pwedeng pairalin ang galit na magdidesisyon ka dala ng galit. Ikaw dapat ang may kontrol niyan at malinaw sa iyo na bilang hari, bilang pinili ng Diyos, kung ano ang nais na ipatupad ng Diyos, yun ang dapat mong gawin. Wala sa isang leader ang ilalagay ang kapangyarihan o ang kitlin ang buhay ng isang tao. Sa Ebanghelyo, binigyan ng kapangyarihan ng mga alagad, hindi para magparusa, hindi para magpahirap, kundi para magpalaya. Ang mga leader na pinili ni Jesus, binigyan ng kapangyarihan para magbigay ng pag-ibig, magbigay ng pagpapatawad. O ngayon, sa atin, may mga katungkulan tayo. Ako, sa simbahan, sa parokya namin, sa Soledad. Kayo, may mga katungkulan. Hindi man sa organization, hindi man sa barangay, hindi man sa gobyerno, sa pamilya. May katungkulan ang bawat isa sa atin. Nang nakakalungkot, nagkaroon lang ng posisyon, nagkaroon lang ng pangalan, lumaki na ang ulo, at kung ano ang gustong gawin, yun ang kanyang ipapatupad na malayong malayo sa kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos. Gaya na nga sabi ko kanina, yung mga hinihiling natin, hinihiling lalo na ng karamihan sa inyo, no? Yung mga may dala ng passport, may mga dalang document para makapag-abroad, kaya mo ba talaga? Kasi pag nagkatrabaho ka, yayaman ka. Pag may pera ka, masusunod ka. Tama ba? Sino ang may pera sa bahay? Siya ang may kapangyarihan. Siya ang nagdidikta. Tama ba? Ngayon, kaya nga tinatanong ko,
yan ay ibinigay sa iyo ng poong Nazareno o ibibigay pa lang sa iyo ng Nazareno. Ang tanong, kaya mo bang i-handle ang kapangyarihan na ibibigay sa iyo? O baka naman, kumita ka lang, lumaki na agad ang ulo mo, yumabang ka na agad, naging mapagmataas ka na. Yung mga mayayaman na dito, baka nakakalimot kayo. Baka nakakalimot tayo sa binigay ng Diyos sa atin. Hindi atin ito. Kung tutusin, hindi nga tayo karapat-dapat dito, pero ginusto ng Diyos na ibigay sa iyo, ipagkatiwala sa atin ang posisyon at kapangyarihan kahit taglay pa nito yung pera na hawak natin. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang abusado. Ba't natatakot kayo? Hindi natin dapat abusuhin ang kapangyarihan na mayroon tayo. Hindi porket ikaw ang magulang, sasamantalahin mo, ako ang magulang. Tama pa ba ang pagiging magulang mo ayon sa turo ng Diyos? Kung ikaw ang opisyal, mga leader sa mga ministries and organizations na minsan ayaw mong bitawan, tama pa ba ang mga desisyon na iyong ginagawa? O dahil sa galit o dahil sa iyong pamumuno, nagkakawatak-watak lalo ang mga miyembro. Pero gusto mong maging opisyal, gusto mong maging leader. Huwag mainit ang ulo. Kaya nga dapat, kung alam mong mainitin ang ulo mo, ikaw mismo magsabi, hindi ako pwede dyan. Wala kang disiplina sa sarili, wala kang kontrol, hindi ako pwede dyan. O kaya naman, maging hamon sana ito sa iyo. Leader ka na, kaya hindi na dapat mainitin ang ulo. Hindi na dapat bugso ng damdamin ng pinairal, kundi kung ano ang aral na ibinibigay ng poong Jesus Nazareno. Kakayanin naman. No? Kaya mo naman yan. Huwag ka lang talagang makalimot. Kaya nga nandito yung mga halimbawa ni David at ng mga alagad. Si David, hindi niya ginantihan ng masama yung taong gustong gumawa ng masama sa kanya. Ang mga alagad, pagdating ng araw, bubugbugin, papahirapan, papatayin, pero hindi rin nila ginantihan ito ng masama. Kasi malinaw sa kanila na mas may kapangyarihan at mas may hawak sa kanila ang Panginoon kaysa sa mga taong gumagawa at nais silang gawan ng masama. Ganun pala yun, no? Yung kapag hindi ka gumagante at hindi mo binabalak gantihan ang mga taong gumagawa ng masama sa iyo, ibig sabihin, may control ka sa sarili mo at hindi mo hinahayaang kontrolin kanila sa kung ano ang magiging reaksyon mo. Kasi pinupobok ka, di ba? No? Ang mga taong may iniisip na masama sa iyo, pinupobok ka para mapasunod ka nila sa kung ano ang gusto nilang gawin mo. Yung maging masama ka rin. So, pag ginaya mo yon at ginawa mo, na-control ka nila. Hindi ikaw ang kumontrol sa kanila. Kaya kung medyo nagagalit ka na, no? Parang pakiramdam mo, out of control ka sa emotions mo, mas mainam, alis ka muna eh. Iwas ka muna. Para makompose mo ulit yung sarili mo eh. At lalo tigit, makapagsangguni sa poong Nazareno sa pamamagitan ng panalangin. At babalikan natin ulit ano ang gagawin ni Jesus kung siya ang nasa katayuan natin. Isang katungkulan, isang responsibilidad, maging ang pagiging deboto natin. Hindi lang ito sa pangalan,
hindi lang ito para sa sarili natin, kundi ikaw ay deboto na dapat mong ipakita at dapat nilang makita ang tunay na pagiging deboto, mahinahon, masunurin sa Diyos, lalong-lalo na hindi mainitin ang ulo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag mainit ang ulo. Kalmahan lang natin, no? Kalmahan lang natin kahit na minsan gigil ka na, kalma ka lang, no? Kalma ka lang. Kasi ang Diyos ang pumili sa iyo, Diyos din ang magtatanggol sa iyo. Amen? Magsitayo po ang lahat.